So, paano mo nakuha yung titulo na kumbaga yung sinasabi mong sa mister niya, hindi mapanalipat sa'yo? Kung hindi pa nalipat sa'yo, hindi sa'yo. Kasi kung ganun, sandali, kung hindi pa absolute deed of sale, hindi pa pala nalilipat sa'yo titulo. Sa makatuwid, sinasabi mo, sa sabay kayong dalawa, parang mukhang may kunting problema na ako rito. Si Ben Tulfo ng kausap mo, napakahirap kong bitagin. Ako nang bibitag, hindi ako pwede mabitag. Pero sir, the way I see it, hindi po siya exact carbon duplicate dito sa registry vault. Apat na taon. Patay na po siya, and what ma'am was telling is telling the truth. There is a possibility of falsification. Makakasama natin ngayon ang midwife na si Maria Cristina Paule. Samantala, nandito rin ang sa studio, yung kanyang narereklamo si Danila Camillian. Si Danila ay kasalukuyang naninirahan sa bahay pagmamayari ni Maria Cristina. Saan ang galing yung kanyang titulo kung hindi galing sa iyo? Kasi sir, nung nawala yung mga papeles, yung mga Xerox copy ng title. Ngayon... Pero yung original hawak mo? Sa akin po. Ngayon po sir, ang nagbalik po sa akin ng mga papeles na ninakaw niya, yung live-in partner niya po. Binalik sa amin yung papeles na ninakaw niya. So, yung absolute deed of sale, hindi ikaw nagsulat? Hindi po, hindi sir. Hindi rin ang galing sa'yo? Hindi rin po, sir. Hindi rin perma mo? Hindi rin po, sir. Huwag natin pa forensic yan para makita kung kayo perma at saka sa NBI, madali yan, ano? Wala ka namang inupahang abogado? Wala po, sir. Ibinigay mo ba sa kanyang absolute deed of sale daw? Wala po, sir. Wala nga po akong copy. Okay, so ikaw naman, sabi mo, galing sa kanyang absolute deed of sale. Opo, sir. Siya mismo nag-abot sa'yo? Siya po. Kailan niya inabot? 2016 pa po yun. Sa 2016, anong oras niya inabot sa'yo? Umaga, hapon, gabi? Umaga siguro. Umaga. Sinong testigo na inabot niya sa'yo? Dalawa po kami. So, dalawa kayo nagpanotaryo? Opo. Saan kayo pumunta? Sa May Tropical po. Sa Santa Lucia po. Santa Lucia. Dalawa kayo Hindi po, sir. So, ibig mong sabihin, nagsisinungaling siya? Sinungaling po talaga Ikaw naman, sinungaling siya? Siya po ang sinungaling kasi dalawa po kami pumunta doon. Okay. May hawak ka na sinasabi mo, Memorandum of Encumbrances. Si Danilo rin daw ang nagbabayad ng tax sa bahay na may hawak din siyang resibo ng tax declaration. Nakapangalan ba sa'yo? Opo. Ay hindi po, yun sa kanya. Bay lang po ako lang tagabayad kasi hindi mo naman pwedeng ipangalan sa akin po kasi nakapangalan pa sa mister po niya. Oh, sa makatuwid, hindi absolute deed of sale yun. Kasi mister niya nang mamayari. Pagkatapos yung depunto namatay, syempre, sa kanya muna. O ngayon, paano napunta sa inyo? Sabi niya kung absolute deed of sale, dapat siya mismo pumayag at pagkatapos may pahintulot na siya na ibinebenta niya na sa iyo kasi siya, mister niya yun So, paano mo nakuha yung titulo na kumbaga yung sinasabi mong sa mister niya, hindi mapanalipat sa iyo? Kung hindi pa nalipat sa iyo, hindi sa iyo. Kasi kung ganun, sandali, kung hindi pa absolute deed of sale, di pa pala nalilipat sa iyo titulo. Sa makatuwid, sinasabi mo, sa sabay kayong dalawa, parang mukhang may kunting problema na ako rito. Sabi mo, inabot niya sa iyo, nagpanotaryo ka, absolute deed of sale, 2016 pa. Ngayon, nagkakaproblema kang malipat ang titulo sa iyo kasi naturalmente, asawa siya kinakailangan may pahintulot sa kanya. Namatay si mister. Bago mapunta sa iyan, dapat may pahintulot ang kanyang misis sa may bahay. May bahay nga kini-question. Gusto kong mamasuri. Ako, alam mo, marunong akong tumingin. Pero ito, ipapasuri natin sa Register of Deed. Pwede natin ipasuri yan kahit saan sa LRA. At pwede natin papasukin ng NBI dito. Tingnan natin kasi kung meron man ang lolo ko sa inyong dalawa, lalo-lalo ka na. Fraud yan. Krimen yan. Makukulong ka sa ginagawa mo. So mas magandang, si Ben Tulfo ng kausap mo, napakahirap kong bitagin. Ako nang bibitag, hindi ako pwede mabitag. Kasi may basihan tayo. Mga papeles na legal yan, hindi pwedeng paglaruan. Tax deck ang hawak mo, ang titulo, hindi mo hawak Kung namatay mang mister niya, magbibigay siya pahintulot bilang a legal wife na para inaaprubahan niya ang pagbebenta ng titulo. Paano nangyari yun? Na parang, hindi naman kayo pwede mag-usap ng mister niya. Kami po ang dalawa ang nag-usap, hindi ang mister niya.
O sige, ganito na lang. Attorney Arnold Bautista, Chief Pasig Register of Deeds. Attorney, maraming salamat sa pagtanggap po ng tawag namin. Meron pong byuda na kini-question niya yung pinatira niya sa bahay niya. At pagkatapos, ang sinasabi nitong midwife ay binenta raw sa kanyang bahay. Sinasabi naman itong yung midwife doon sa kanyang pasyente, hindi nangyari ang bentahan dahil patay na yung mister niya. Nagtataka siya, bakit nagkaroon ng title itong si Danila na ang sinasabi niya mismo raw itong si Mrs. Nagpagawa ng absolute deed of sale. So, dito po, sir, kakausapin, simpleng tanong lang sir, sino sa palagay niyo, sir? Sa ganun pong pagkakataon, ang issue po niyan is litigious, ika nga kinakailangan patunayan sa korte talaga. Pero may naipadala po kayo na sample Yes, sir. through email ng titulo ng owner's duplicate. Ito pong title ay pula. This was issued before yung computerization ng Land Registration Authority. Yes, sir. So, in other words, manual to. The only way to ascertain yung authenticity nito is ibabangga siya dito sa registry vault copy. So, kinukompare po namin, although mas maganda pa rin po personal na makita namin, mahawakan namin. Pero sir, the way I see it, hindi po siya exact carbon duplicate dito sa registry vault. Okay. Kung titignan po yung serial number, may pagkakaiba na kagad, may discrepancy. Tapos yung nakalagay dito sa upper left po yan ng alleged title na binigay niyo po sa amin. Tapos dito sa upper right, yung book number nakalagay sa amin is different from the book number na nakalagay dito. Another point po is every typewriter has a certain nuance or parang fingerprint. Yes, sir. May tumatalon po siya. Oo. Minsan po mayroong pong iba yung font niya. Yes, sir. Excuse me. So, by our initial observation, by email alone na pinadala niyo po, iba po yung font ng certain numbers, especially number 3, number 2, number 7, and may mga bagay na na-miss out siya. Iba yung tinype, iba rin yung nandito sa registry vault copy namin po. Okay. Therefore, sa initial diagnosis namin, the owner's duplicate submitted through the email po, is not the exact carbon duplicate, and therefore it is of dubious origin. So, anong diagnosis ninyo? It's Hindi po talaga siya tumutugma doon sa registry vault copy namin. Okay. And this is kind of doubtful in terms of its authenticity. Pero initial diagnosis pa lang po ito, pero medyo the way I see it, medyo glaring na rin talaga yung differences. Okay. So, yan pula na yan sa iyo. Ito hawak nitong originally yung kanyang mister na may-ari niyan na sa kanya, yan ang hawak niya. May mga notices dito nakasulat. Ito naman ang kiniklaim nitong midwife na umaangkin na Memorandum of Encumbrances. Itong unofficial na nakalagay dito na copy, if not in blue, ibig sabihin lang po, pagka hinirox to or finotocopy, nawawala yung kulay blue. So, so pagka finotocopy siya, nawawala na yung blue color, naging official. So, hindi na siya yung original na na-issue namin. It would be a facsimile of the certified true copy. Facsimile lang to? Parang photocopy lang? Opo. Saan niya kaya nakuha to, sir? Yes, sir. Ako ba? Hindi. Kasi itong certified true copy, kasi open naman po yung records namin dito. Anybody can and request for any certified true copies as long as they know yung title. Sir, kung titignan po ninyo yung unofficial, yung copy ng certified true copy, there's an indication na naka-mortgage siya. Which is tinitignan po sa computer ngayon. Naka-mortgage? Mortgage.
it was through a special power of attorney given to Maria Cristina A. Paule by Antonio D. Paule. Naka-mortgage siya. Antonio? Opo. Sino si Antonio? Naka-mortgage siya kay Paule. Opo. In favor po to a certain Liza Amor P. Gutierrez. Naka-annotate po yan sa title dito po sa original document. Okay. Kanino po naka-annotate in favor of? In favor po yung mortgage kay Liza Amor P. Gutierrez. So, okay, sige. Kilala mo yan? Ayan po yung pinasanglaan. So, hindi ikaw. Pero po, Hindi, sandali. Kung hindi ikaw, ba't hawak-hawak mo yan? Eh, hindi naman pangalan. Hindi ka naman si Liza Amor P. Gutierrez. Ba't may hawak ka niyan? Ba't hawak mo yan? Eh, sinasabi ng RT, nakikita lang sa computer lang ngayon. Ito raw ay nakasanla, naka-mortgage. In other words, naka-mortgage dito sa, kung ano, naka-annotate sa title na nakikita nila ngayon, sa computer nila, eh hindi sa pangalan mo, nakapangalan doon sa kung sino man tong Liza po, Liza. Liza Amor Gutierrez. Ikaw ba yun? hindi po. Eh, hindi ikaw. Eh, ba't may hawak ka niyan? Na sinasabi mo sa iyo na bumili ka ng 500,000, paano mo nagawa yan? Saan ka kumuha ng mga ganyang klaseng dokumento? I mean, sinasabi mo nanggaling sa kanya, sabi niya hindi nanggaling sa akin yan. Opo. At saka, ang kagandahan po ng computerized na po, pinasok nila yung owner's duplicate which nagtali dun sa registry vault copy namin na title. Ayun. Yung naka-upload po yan, naka-scan po sa image namin. Ayun. So, nandoon po as proof na sinurrender yung talagang nagtatali dun sa original namin na registry vault copy na title. Okay, pinasok ng owner ang owner's certificate na nagtatali sa original title ninyo dyan. Tama, sir? Opo. Tapos finalog din po yun after registration doon sa, presumably doon sa mortgagee. Sa mortgagee. Okay. So in other words, at this point, pareho silang dalawa, hindi nila pag-aari ngayon. Dahil hanggat naka-mortgage, sir, pag hindi na bayaran yun, hindi mababalik dito sa kay Maria Cristina. Opo. O, di parang ganun. Eh, in other words, baka hindi mo alam, bago namatay si Mister, sandali muna, yun nakasulat doon eh. Yun nga po sir, pero yung date po ng time na sinabi po nila na sinangla daw ng asawa ko, patay na po yung asawa ko. Kailan ba namatay ang Mister mo? 2007 po. 2007. Eh sir, kailan ba naka-mortgage yan, sir? 2011 po, sir. Kailan po naka-mortgage yan dyan, sir? Opo. Pinasok po ito sa registry last December 18, 2012, pero yung date of the instrument is May 23, 2011. 2011. Eh, sir, namatay po ang kanyang mister 2007 daw. Parang walang alam si Mrs. Paano daw ito nasanla? Hindi po namin alam, pero dinala po rito yung titulo na may document. If ever po, pwede pong tignan nila yung details. Sino yung nag-present, they can come here. So, hindi mo hawak ang original title? Kasi, Ang titulo, hawak nung si pinagsanlaan. kaya nga po nagtaka po ako, sir, nga bakit nasa kanila, samantalang dumating po yung tao na yan. Sinong yan? Yung si Amor na yan po So, sa si bahay. Liza Amor pumunta. Opo. Anong ginawa ni Liza Amor? Hinahanap niya po yung asawa ko. Okay. 2011. Tapos nagulat ako kasi sabi ko sa kanya, ma'am, sino po yung hinanap mo? Si Antonio Paule. Bakit po? Sabi niya kasi sinangla niya itong bahay niyo. Kailan po, ma'am? Sabi ko nga. Sabi niya, May 2011. Sigurado po kayo ng asawa ko po. Sabi niya, opo, kasi madidestino daw yung asawa mo sa Mindanao. Kailangan niya daw ng pera para i-capital daw dun sa Mindanao. Kasi pulis yung asawa ko, sir eh. Ang sinasabi nito, the date of death ng kanyang mister was 2007. And paano nangyari pong pagbebenta ng isang property, pagsasanla? Deceased po yung tao ng 2007. Kung totoo man ang sinasabing isinanla, minortgage in 2011, paano nangyari yun? 4 na taon. Patay na po siya, and what ma'am was is telling the truth. There is a possibility of falsification. Okay, which can be pwede po ba, sir, manghihimasok po kayo? Kaya tingin ko lang po, sir, so ikaw ang pasok mo, Danila, saling pusa ka na lang.
Wala kang, kumbaga, baka miyembro ka ng ewan. So, ang kinakailangan dito, hahabulin mo rito, ewan ko kung paano, dapat umalis ka doon sa bahay niya kasi hindi mo pala pagmamayari yan, wala kang ano doon. So, dapat ang sa iyo, para tulong na lang sa iyo, Maria Cristina, very important to, itong pangalan to, yung baba, yung si Liza Amor Gutierrez, kilala mo to? Hindi po, sir. Hindi po. Isang Pero, beses ko lang po siya nakita. Isang beses mo lang nakita? Opo, sir. Hinahanap niya yung title? Asawa ko. Kung ano man yung fake po, yung pumasok, may falsification po, yung the person named Liza Amor Gutierrez, na parang lumalabas, hinahanap ang kanyang mister. Kung talagang nagpapa-CI daw, talagang credit investigation or background investigation. I want to clarify things. Kasi sa Register of Deeds po, sa lahat po ng registries, ministerial po yung function namin. Okay. As long as we get the documents and the title, tapos tumutugma po doon sa registry vault copy, tapos may mga signatures, our job is ministerial po. Alright. Nakuha ko, sir. So, lumalabas ministerial lang po kayo. It's not your business to investigate everything, the nitty-gritty, kasi kung pinresent sa inyo yun, talagang original na nakikita ninyo. Is there any way, sir, to find out exactly, paano nangyari ito? Pero wala kayong alam, sir, that time na patay na pala itong there's a possibility po na nag-asawa siya ulit. You cannot discount that fact. Nag-asawa siya uli. Okay. So, in other words, pangalawang asawa ka. Yung unang asawa, anong pangalan? Namatay. Okay. Namatay po yung unang asawa, widower. And then, she got married by the name of Maria Cristina Paule. Talagang legitimate marriage. Widower siya before. For presentation purposes, informational, educational, ano pong dapat gawin pagdating sa mga titulo? Anong pag-iingat na kinakailangan para doon sa mga nagmamay-ari ng mga property, title? Sir, siguro kukuha na lang ako ng tips na makakatulong po kayo rito, sir. Para po pag-iingat ang titulo, kinakailangan po ingatan po natin yung owner's duplicate. Yung original owner's duplicate po. And if ever nawala po siya sa possession natin or pag-check natin, mag-file po kaagad tayo sa Register of Deeds ng Affidavit of Loss. Okay. Ang susi lang po doon, ingatan. Ingatan. Ingatan po ng gusto. Kasi pag napunta po sa kamay ng ibang tao yan, patay. Ang delikado po. Okay. Sir, ito na lang, sir, walang galang lang. Ano pong advice ninyo dito sa dalawa ngayon na nagbabangayan? Na ngayon kayo. Sige, kayo po. Ang advice ko lang po is bukas po ang Register of Deeds Pasig. Sa lahat ng records po, wala po kami tinatago. Pwede po nilang kunin po ito. Kahit yung mortgage na yun and everything. Tapos, I think dahil litigious na yung matters, kinakailangan po na dumaan po sila sa court. Kung feeling nila po na meron po talagang kailangan ipaglaban ng bawat partido. Yes. Kasi iba na po na ebidensya yan kung sino yung nagsasabi na totoo, korte na po talaga ang mag-decide. Kasi yung title na pina-email niyo po sa amin, yes, sir, which I found rather dubious, pwede po nating ipadala sa LRA, Land Registration Authority, so inspection and investigation, i-endorse po namin kung gusto na nila magkaroon ng definitive answer as to the authenticity ng owner's duplicate po. Sige, sir. Maraming salamat, sir. Marami po kayong ginawa rito. Nilinaw niyo po, bagamat hindi maresolba agad kasi may hukuman po. Lahat po legalidad. Pero sinabi niyo na po. Sa court, if ever, kung anong kailangan niyo na itulong. Okay, sir. Again, thank you so much. Mabuhay po kayo. Thank you rin po. Mabuhay din po kayo. Okay, ganito na lang. Kayong dalawa, nakita niyo na ngayon ang problema. Ang problema sa iyo, Danila, may problema ka dyan. Peke yung mga hawak mo. Hindi, makinig ka. Hindi ako nagsasabi, kanino mo mang kinuha yan, sinubukan mo, good try. Ngayon, maniwala kasi hindi, mabibitag ka. Mabuti pa, huwag ka na magsalita. Kasi, peke yan. Alright? Yan ay falsified yan. Ikaw naman, yung papel mo, bagamat
hawak mo yung red, pero ang gusto mangyari nitong si RD na kumare, pupunta ka sa LRA para maimbestigahan yung authenticity. So, yung pinanghahawakan mo, walang saysayan. Maniwala ka man o hindi, mapapahiya ka lang. Pero ganun ba man, ako yung nagpapasalamat pagpunta mo rito sa aming tanggapan para magbigay linaw. Nagbigay linaw na ako, hindi mo pwedeng gamitin yan. Ang totoong medyo iimbestigahan din. Ang totoong dapat imbestigahan, pangalan nito, Amor po. etong si Liza Amor Gutierrez. Kung ikay nakikinig at nanonood ngayon, Liza Amor Gutierrez, isa ka na una sa lahat, kaduda-duda ang paglapit mo dito sa may bahay na second wife pero legal na sila kasi byudo. Yung paghanap mo rito, kasi kung hindi ba naman para sa amin, yung paghanap mo dito sa dipunto na matagal na namatay, 2007, tapos hahanapin mo ng 2011, sasabihin mo dahil matatransfer, doon palang isa ka rin sinungaling. So ngayon, yung kasinungalingan mo na yan, mabubuking ka. Kaya kung naka-annotate mo yung title mo sa hukuman, ay pwede kang habulin. Wag lang sanang inaibenta mo na yung pamimeke mo. Kasi kung nabenta yan, pwede mo pa rin habulin. Pero ewan ko hanggang saan, para mas maganda, makipag-ugnayan ka ngayon sa tanggapan ng RD. Simple lang aking sasabihin. Dito po, binigyan po natin ng kasagutan, solusyon. Wala po kaming kinikilingan dito. Kung sino po yung tama, nakita na po namin dyan. Pero ang hukuman po ang magsasabi. Punta ka sa RD para ayusin sa LRA. Para na sa ganun, siguraduhin mo, mahahabol mo pa kung sino yung Liza Amores na yon. Ikaw naman, sorry na lang. Paano po yung Wala akong pakialam kung sa'yo ka, paano mo pinikendos yan. Ikaw, sir. So kung ano man ang sinasabi mo, makinig ka. Hindi ko po Wag makinig ka. Hindi na kita, bibigyan kita ng kunting galang. Pero nasa programa mo, ako yung may-ari ng programa nito Hindi kita papahiya, wag mo akong pahiya. Binigyan kita ng galang. Ang pag-support mo rito, ay paggalang yan. Pero kung ako'y tatalunin mo, makikipagtalo ka sa akin, stop. Wala akong panahon para makipagtalo sa iyo. Checkmate ka na. Ikaw naman, may pag-asa ka pa. Pero, may problema rin ng papel mo. Okay lang, sir. Okay, sige. Ito po ang nag-iisang pambansang sumbungan. Wala po kaming sinasanto. May nabitag na po ako. Kilala niya kung sino. Serbisyo, tulong, tatak. Tatak, Tulfo. Ako po si Ben Tulfo. Hindi po pwedeng mabitag. Ako po ang programang ito, #Ipabitag Mo.